Decenteng evacuation centers kailangan na. May nakalimutan si President Ferdinand Marcos Jr. na banggitin sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA noong Lunes. Ito ay ang pagkakaroon ng maayos at permanenteng evacuation centers. Isa ito sa dapat iprioridad ng pamahalaan sapagkat ang bansa ay lagi nang sinasalanta ng kalamidad taon-taon. Mahigit 20 ang bagyo ang nananalasa sa bansa at ang mga ito ay mapanira. Madalas din ang pagbaha, pagputok ng bulkan at paglindol. Apektado ang mamamayan sa tuwing tumatama ang kalamidad. Wala silang masilungan sa oras ng pangangailangan. Kahapon sinalanta ng malaondoy na baha ang Metro Manila at mga probinsya sa Central, Southern at Northern Luzon dahil sa bagyong Karina at Habagat. Marami na naman ang nag-akyatan sa bubong ng kanilang bahay. Maraming nirescue lalo na ang mga nakatira sa tabing dagat. Dinala sila sa evacuation centers na karamihan ay sa mga eskwelahan at covered court ng barangay. Nagsisiksikan na naman ang mga tao sa evacuation centers. Sabi ng Pag-asa, ngayong araw na ito, lalabas ng bansa ang bagyo pero magpapatuloy pa ang tag-ulan. Dahil sa habagat, nagbabala ang Pag-asa na bukod sa baha, mag-ingat din ang mamamayan sa mga pagguho ng lupa. Kahapon, 4 na miyembro ng pamilya ang naiulat na namatay sa Agoncillo, Batangas nang gumuho ang lupa at natabunan ang kanilang bahay. Simula na ng pagdalaw ng mga bagyo sa bansa at inaasahan titindi dahil sa epekto ng La Nina na mararanasan sa susunod na buwan at tatagal hanggang Nobyembre. Ang La Nina ay nagdadala ng mga malalakas na pag-ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayong nagsisimula na ang pagdalaw ng mga bagyo, malaking problema na naman ang evacuation centers na pagdadalhan sa mga nasalanta tuwing may kalamidad. Malaking problema kung saan dadalhin ang evacuees at dahil walang mapagpipilian sa mga school, dinadala ang evacuees. Ang problema, ginagamit ng mga estudyante ang school. Masasakripisyo ang pag-aaralan o pag-aaral ng mga bata kung gagamitin para sa evacuees. Ang pagtatayo ng permanenteng evacuation centers ay nararapat ng isagawa ng kasalukuyang pamahalaan. Mahalaga ito sapagkat ang Pilipinas ay laging tinatamaan ng kalamidad. Noong Nobyembre 2022, tinalakay ng mga mambabatas ang pagkakaroon ng permanenteng evacuation centers. Marami sa mga mambabatas ang sumang-ayon na dapat magkaroon na bawat bayan ng evacuation centers, pero lumipas ang ilang taon, walang evacuation centers na naitayo. Kaya balik sa school ang mga evacuees.